Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1691. Nine Dragons Thunder Flash. Boom! Buong lakas na sinuntok ng matandang puno ang likod ng pinuno at pinisil. Puche! Naduraj ang ordinaryong immortal heart nitong 6th rank immortal at agad siyang namatay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Na-notify ang system. Bagaman ako ay 6th rank immortal, kumpara sa Yellow Dragon at Demon Fairy, medyo kulang ang lakas ko sa pakikipaglaban. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Yellow Dragon at Demon Fairy ay parehong mga disipulo ng Immortal Destiny Sect. Bagamat sila ay mga alagad lamang sa labas ng sekta, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas pa rin sa mga nasa parehong antas. Sa pagkamatay ng 6th rank immortal at ang dalawang 5th rank immortal sa ilalim ng kontrol ni Yezuan, natapos ang labanan sa isang iglap. Sino ka? Tanong ni Yezuan habang hinuhubad ang tatlong singsing ng Chen Kun. Kami ay mula sa malapit na Blackwind Tribe. Nakita namin na may dumaan sa kapigatian dito, kaya pumunta kami upang tingnan. Nagpaliwanag ang isa sa kanila. Blackwind Tribe. Sumimangot si Yezuan at sinabing, "Relax, hahanapin ko ang kaluluwa mo." Kung ikukumpara sa pagtatanong, mas madali ang paghahanap sa kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay bago dito at kailangan niyang maunawaan ang sitwasyon ng Immortal Realm. Ang paghahanap ng kaluluwa sa parehong antas ay medyo mabilis, ngunit tumagal pa rin ito ng kalahating araw. Pagkatapos ng kalahating araw, pinatay ni Yezuan ang dalawa. Maraming tribo sa lugar na ito. Ang maliliit na tribo ay nasa ilalim ng malalaking tribo, habang ang malalaking tribo ay kinokontrol ng mga angkan ng pamilya. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Ang lugar na ito ay kontrolado ng Xia Clan, na ang Immortal Clan na may apelyidong Xia. Tungkol naman sa balita ng Immortal Destiny Sect, hindi alam ng taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Destiny Sect ay nasa ibang lugar. Gayunpaman, ang Blackwind Tribe ay nagpadala ng higit sa 3 tao sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, papasok sila sa Immortal Beast Gathering Grounds para lipulin ang isa pang tribo. Pinakagusto ni Yezuan ang ganitong uri ng malaking labanan. Tutal, hindi pa niya ginagamit ang Unicorn Descent. Ang 3 immortal na ito bawat isa ay may ilang daang immortal na bato sa kanila. Hindi naman masama ang kanilang kayamanan. Ding! Nakalusot si Wei Zenshan, kasalukuyang 5th rank immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor at isa na ngayong rank 5 celestial. Pagkatapos malimpasan ang itinerant immortal tribulation, ang karanasang kinakailangan para mag-level up ay tumaas ng husto. Ang mga immortal na batong ito ay nagpapataas lamang ng karanasan ni Yezuan ng 1/5. Anong napakalalim na hukay? Bumantong hininga si Yezuan, pagkatapos ay tumalikod at nagmamadaling pumunta sa kailaliman ng Immortal Beast Gathering Grounds. Ayon sa kanyang natutunan mula sa Soul Search, ang Blackwind Tribe ay nagpaplano na maglunsad ng sneak attack sa Bayou Tribe. Sa pagkakataong ito, ang Bayou Tribe ay pinakikilos ang lahat ng kanilang puwersa upang palibutan at lipulin ang ilang immortal na hayop na maihahambing sa Tier 8 Immortals. Paano mapapalampas ni Yezuan ang napakagandang palabas? Magsisimula ang pagkubkob sa loob ng 3 araw. Makakarating doon si Yezuan sa loob ng 3 araw. Upang magmadali, hindi pinansin ni Yezuan ang mga immortal na hayop sa daan. Makalipas ang 3 araw, sa wakas ay nakarating na sila sa paligid. Gayunpaman, ang malalakas na ingay na nagmumula sa harapan ay nagpapatunay na mayroon ng laban sa hinaharap. Hindi niya alam kung ang Bayou Tribe ay nakapaligid sa immortal na hayop na iyon, o kung nagsimula na sila ng away sa Blackwind Tribe. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Yezuan. Mayroong humigit kumulang 100 tao sa labanang ito, ngunit hindi niya nakita ang mga bangkay ng mga immortal na hayop na maihahambing sa Tier 8 Immortals. Hulaan niya na may nagtago sa kanila. "Bastards, ako, Bai Xiang, lalaban sa inyo hanggang kamatayan ngayon." Isang matipunong lalaki ang umungal sa langit. Hahaha, this time, pinakilos na ng Blackwind Tribe ang lahat ng elite nila. Tsaka marami na sa inyo ang namatay sa pagpatay sa mga walang kamatayang halimaw.
Imposibleng makatakas kayo, bakit hindi ka bumaba at sumama sa mga kasama mo? Tumawa ang isang mahabang buhok na lalaki mula sa Blackwind tribe. Nakulong ang dalawang panig sa isang matinding labanan. Ang mga pinuno ng dalawang tribo ay parehong Tier 8 Immortals, at sila ay napakalakas. Noong una, gusto ni Yezuan na maghintay hanggang magkasugat ang magkabilang panig bago gumawa ng hakbang. Gayunpaman, nang makita niya ang mga figures sa Bayou tribe, halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanilang mga socket. Capriccio, Fairy Liu Li. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan, na para bang mali ang kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na sasali sila sa Bayou tribe. Gayunpaman, naramdaman ni Yezuan na may mali nang tingnan niya ang kanilang cultivation. Capricious, isang Tier 6 Immortal. Fairy Liu Li, isang Tier 6 Immortal. Paano ito naging posible? Nang umalis si Capricious at ang iba pa, lahat sila ay siyam na Tribulation Scattered Immortals. Kahit na nagtagumpay sila sa kanilang kapigatian, dapat lang silang maging Tier 4 Immortals. Paano sila nakalusot sa Tier 6 Immortal sa napakaikling panahon? Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Si Capricious at Fairy Liu Li ay pinipigilan ng isang Tier 7 Immortal. Patayin! Walang sinabi si Yezuan at direktang binitawan ang Old Tree, Ghost Dome Emperor, at Wei Zhenchen. Bagamat sila ay mga Tier 4 Immortals lamang, bawat isa sa kanila ay isang pag-iral na maaaring hamonin ang mga mas mataas sa kanilang antas. Bukod dito, si Yezuan ay magpapatuloy sa isang pagpatay sa pagkakataong ito, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card. Unicorn, bumaba ka. Matapos gamitin ni Yezuan ang trump card na ito, ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan ay tumalsik, at pagkatapos ay naging isang napakalakas na unicorn. Matapos mag-evolve ang unicorn ng 3 beses, maaari na niyang ipatawag ang isang unicorn. Bukod dito, sa tuwing tatawagan niya ito, maaaring iba ito. Fire Unicorn, Ice Unicorn, Lightning Unicorn, at iba pa. Sa pagkakataong ito, nagpatawag si Yezuan ng Fire Unicorn. Patayin! Agad na inutusan ni Yezuan ang Fire Unicorn na pumatay. Kasabay nito, minarkahan din niya ang kalaban ni Capricious at saka ginamit ang Eye of Assassination. Whoosh! Blazing Heaven Sword Art. Isang flame slash ang direktang tumama sa kalaban ni Capricious. Sa kabutihang palad, ang taong ito ay isang Tier 7 Immortal at may masaganang immortal na enerhiya. Bukod dito, mayroon siyang immortal na Artifact Battle Armor, kaya hindi siya namatay sa pag-ataking ito. Laking pasasalamat ni Capricious nang makitang may biglang sumulpot at gumaan ang kanyang pasanin. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang mukha ng tao, siya ay ganap na natigilan. Yezuan, halos 1,000 taon na kitang hinihintay. Sa wakas nandito ka na. Excited na sigaw ni Capricious. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Yezuan naman ay natigilan. 1,000 taon, aking asno. Wala pang kalahating buwan. Saan nagmula ang 1,000 taon? Gayunpaman, hindi ngayon ang oras upang gunitain. Kailangan niyang tapusin muna ang laban na ito. Thunder Flash ng 9 Dragons. Biglang sumugod ang Old Tree at sinuntok ang Tier 7 Immortal. Sa dibdib. Kotsa, sa 2 hit lang, direktang nabasag ang walang kamatayang Artifact Battle Armor. Dahil nasira ang depensa, oras na para mamatay siya. Whoosh whoosh whoosh. Isang bugzo ng hangin ang sumipol. Isang Fire Unicorn ang tumawid sa kawalan at direktang tumapak sa dibdib ng Tier 7 Immortal. Ang stomp na ito ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa. Kung wala ang immortal na Artifact Battle Armor, ang kanyang immortal na puso ay agad na nadurog. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Na-notify ang system. Ang layunin ng pagpatay ni Yezuan ay tumaas. Kasabay nito, nag-condensed siya ng slaughter seal. Kaagad, iniligpit niya ang interspatial ring ng kanyang kalaban at sinabing, Capricious, hahabol tayo mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, muli niyang ginamit ang Death Hunt Seal para markahan ang isa pang tao at pagkatapos ay sumugod. Blazing Heaven Sword Art, Thunder Flash ng 9 Dragons. Kabanata 1692, duguan ang mga mata ni Yezuan. Kung kaya niyang patayin ang lahat ng mga taong ito mula sa Blackwind Tribe, maaaring makalusot siya ng 2 beses ng magkasunod. Ito ay isang magandang pagkakataon.
Kahit na gusto niyang gamitin ang Fairy Slaying Sword Formation, kulang pa rin siya ng Slaughter Sail. Bukod dito, may mga tao mula sa Bayou Tribe dito, kaya mas mahusay na gumamit ng iba pang mga kasanayan. Sa labanang ito, ang Bayou Tribe ay orihinal na Dahado. Gayunpaman, sa pagdagdag ni Yezuan, ganap na nagbago ang sitwasyon. Isa sa 5 rank 7 immortals mula sa Blackwind Tribe ay namatay, at malapit na siyang mamatay. Utos ng Death Hunt, mata ng Assassination, 1,000 Severang Slash. Pagkatapos niyang maging ganap na handa, si Yezuan ay agad na lumitaw sa likod ng pangalawang rank 7 immortal. Isang puting ilaw ang kumislap at dumapo sa katawan ng rank 7 immortal. Ding! Nag-activate ng one-hit kill effect. Bitik! Ang immortal heart sa rank 7 immortal na katawan ay nabasag kaagad, at siya ay namatay. Masyadong malakas ang one-hit kill na sinamahan ng 1,000 Severang Slash. Sa orihinal, ang target ni Yezuan ay ang rank 8 immortal mula sa Blackwind Tribe. Gayunpaman, ang antas ng paglilinang ng taong ito ay mataas, at siya ang may kapangyarihan. Hindi magiging madali ang pagpuslit sa kanya, kaya binago ni Yezuan ang kanyang target. Sa oras na ito, 3 rank 7 immortals na lang ang natitira sa Blackwind Tribe. Bukod dito, hindi ito ang katapusan. Ding! Nakabuo ang host ng Slaughter Seal. Ding! Nakabuo ang host ng Slaughter Seal. Agad na sumabog ang 4 na Slaughter Seals hanggang sa isa na lang ang natira. Nakahanap ng pagkakataon si Yezuan at nilaslas ng Parting Heaven Celestial Sword. Walang kamatayang Slaying Slash. Isang malaking sword ray ang tumagos sa hangin at pinutol ang katawan ng isang Tier 7 immortal sa dalawang hati. Kahit ang mga eksperto sa likod niya ay hindi nakatakas sa pag-ataking ito. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system, at ang layunin ng pagpatay kay Yezuan ay tumaas. Sa sandaling ito, ang Blackwind Tribe at ang Bayou Tribe ay halos pareho. Hindi, dapat ang Bayou Tribe ang mas malakas dahil si Yezuan ay nasa panig ng Bayou Tribe. Anong nangyayari? Ang ikawalong baitang immortal mula sa Blackwind Tribe ay labis na nabigla. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling si Yezuan. Hindi sa pagbanggit sa kanya, kahit na ang pinuno ng Bayou Tribe ay hindi alam kung sino si Yezuan. Ngunit sa pangkalahatan, ang kanilang krisis ay pansamantalang naiwasan. Hindi lamang iyon, ngunit ang Blackwind Tribe ay makararanas din ng matinding pagkatalo. Damn it, fair na. Ang ekspresyon ng rank 8 immortal mula sa Blackwind Tribe ay nagbago ng gusto habang siya ay nagbigay ng utos. Hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na umalis ngayon. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng tribong Bayou at agad siyang hinabol. Kasabay nito, mabilis na lumapit ang dalawang figure. Ang isa ay ang Old Tree, habang ang isa ay ang Fire Unicorn na tinawag ni Yezuan. Bagamat ang Fire Unicorn na ito ay hindi masustain ng mahabang panahon, ang lakas ng pag-atake nito ay napakalakas. At the same time, may galaw na naman siya. Sunodin ng mundo. Ang Fire Unicorn ay direktang naging bola ng naglalagablab na apoy at tumangay patungo sa ikawalong baitang immortal mula sa Blackwind Tribe. Napakalakas ng pag-atake. Malungkot ang ekspresyon ng immortal. Nakita niya na ang ilan sa kanyang mga kasama sa paligid ay nasunog hanggang sa buto sa init na ibinubuga ng apoy ng unicorn. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa kanya, ang mga kahihinatnan ay magiging matindi. Sir, ano pong iniisip niyo? Biglang may narinig na hindi pamilyar na boses sa likuran niya. Ginamit muli ng Old Tree ang 9 Dragons Thunder Flash at lumitaw sa likuran niya. Pagkatapos, lumitaw ang 9 na 9 Dragons Thunder Chains. Sa isang iglap, ang ikawalong baitang immortal ay nakulong. Kasabay nito, kinokontrol ng pinuno ng Bayou Tribe ang isang lumilipad na espada at tinusok ito sa kanyang ulo. Gayunpaman, kahit na sumabog ang ulo ng isang immortal, hindi siya mamamatay. Ito ay dahil pagkatapos na maging isang immortal, ang kanyang kaluluwa ay lilipat sa puso at magiging isa sa walang kamatayan na puso. Gayunpaman, ang apoy ng Fire Unicorn ay direktang sumugod sa sugat. Whoosh! Whoosh! Ang naglalagablab na apoy ay sumunog sa loob ng katawan ng ikawalong baitang immortal.
Ang kanyang immortal heart ay ang Ice Immortal Heart, ngunit hindi nito kayang labanan ang apoy ng unicorn. Pagkaraan ng isang segundo, ang Ice Immortal Heart ay natunaw sa wala. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ngayong patay na ang ikawalong baitang immortal, ang iba ay hindi nabanta. Hindi nagtagal, lahat sila ay tinugis. Walang natira kahit isa. Kabilang sa mga ito, maraming interspatial ring ang nahulog sa mga kamay ni Yesuan, kasama na ang ikawalong baitang immortal. Sapat na para sa akin na makalusot. Kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata at direktang nilamon ito. Ding! Nakalusot ang host. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-6 na baitang immortal. Ding! Lumipas ang lightning ember. Sa kasalukuyan, ikaw ay isang ika-6 na baitang immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, ika-6 na baitang immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Emperor. Sa kasalukuyan, ika-6 na baitang immortal. Sa isang iglap, ang lakas ni Yesuan at ng iba pa ay tumaas. Yesuan! Mabilis na lumipad si Wayward at sinabing, ang lakas mo ay kasing lakas pa rin ng daan-daang taon na ang nakalipas. Daan-daang taon na ang nakalipas. Medyo nalito si Yesuan. Kakasabi lang ni Wayward na naghintay siya ng halos 1,000 taon. Ano ang nangyayari? Tama, hindi ka ba nagbilang? 1,000 taon na akong nakaakyat sa Immortal Realm. Tumango si Wayward. Anong 1,000 years? Wala pang kalahating buwan, gulat na sabi ni Yesuan. Kalahating buwan? Imposible yun. Sumali na kami sa Bayou Tribe sa loob ng ilang daang taon. Kung hindi dahil sa napakaraming immortal na bato na kailangang bumaba, sana ay bumalik ako para makita ka. Panipi, sa oras na ito, lumipad din si Fairy Liu Li. Anong nangyayari? Bakit parang wala pang kalahating buwan? Tama, hindi nagtagal umakyat din kayo, umakyat na rin ako. How could there be a difference of almost 1,000 years? Kumunot ang noo ni Yesuan. Maaaring iba ang daloy ng oras sa Immortal Realm at Mortal Realm. Sa anumang kaso, halos 1,000 taon na ang lumipas para sa akin. May mga apo pa nga kami ni Liu Li, gulat na sabi ni Wayward. Nang marinig niya ito, halos magluwa si Yesuan ng isang bibig ng dugo. Wayward at mga apo ni Liu Li. Habang nag-uusap sila, pinangunahan ng pinuno ng Bayou Tribe ang iba at nagtanong, Wayward, kilala mo ba sila? Deputy Leader, kaibigan ko sila. Umakyat lang sila. Paliwanag ni Wayward. This one is by Siang. This time, it's all thanks to you guys. Otherwise, the consequences would have been unimaginable. Ang deputy leader ng Bayou Tribe ay time na kinuyam ang kanyang mga kamao at sinabing, narinig ko rin ang inyong pag-uusap ngayon lang. Kamakailan lamang, tila may ilang mga problema sa Immortal Realm. Narinig ko na ganoon din ang nangyari sa mga lugar ng pag-akyat sa ilalim ng jurisdiction ng ibang mga tribo. Nakikita ko. Bahagyang tumango si Yesuan. Buti na lang at hindi niya pinayagang umakyat muna si Old Tree. Kung hindi, kahit na may pagkakaiba ng isang araw, magkakaroon ng pagkakaiba ng 100 taon. Magiging trahedya iyon. Ang munting demonyong iyon ay umakyat kalahating araw bago ako. Hindi ko alam kung ilang taon na siya sa Immortal Realm. Kabanata 1693. Dahil lahat kayo ay kaibigan ni Wayward, bakit hindi ninyo bisitahin ang Bayou Tribe ko? Iniaya ni Bai Ziyang. Oo, nandoon lahat ang tatay ko at ang iba pa, nakangiting sabi ni Wayward. Oo naman, tumango si Yesuan. Bagamat kalahating buwan pa lang silang magkahiwalay ni Wayward, halos 1,000 taon na niyang hindi nakita si Wayward at ang iba pa. Sa sandaling ito, sinundan ni Yesuan ang grupo ng Bayou Tribe at lumipad pabalik sa Bayou Tribe. Wayward, lahat ba ay sumailalim sa ika-9 na antas ng Luz Immortal Tribulation? Hindi naiwasang magtanong ni Yesuan. Nang marinig ang tanong na ito, umiling si Willful at sinabing, hindi yun ang kaso. Napakaraming tao ang namatay sa ilalim ng 9th level Itinerant Immortal Tribulation, kasama ang aking lolo. Wala pang 10 tao ang nakaligtas sa kapigatian. Ang lolo ni Wayward, si Renjiuan, ang master ng Life Sacred Land. Sinong mag-aakala na mamamatay din siya sa Luz Immortal Tribulation? Paano si Elder Immortal Tianju? Tanong ni Yesuan. Siya nga, ngunit hindi siya sumali sa Bayou Tribe.
Pumunta siya sa immortal world ng mag-isa. Umalis din ang Buddhist Supreme, One Thought Monk, at ang iba pa, sagot ni Wayward. Oh, tumango si Yezuan. Hindi nagtagal, bumalik sila sa Baiyu Tribe. Ang Baiyu Tribe ay hindi maliit. Mayroon itong ika-9 na ranggo na immortal na nangangasiwa dito. Ito ay medyo malakas sa lugar na ito. Sa sandaling bumalik si Bai Xiang at ang iba pa, naramdaman sila ng pinuno ng tribo Baiyu at nagmamadaling lumabas upang batiin sila. Ikalawang kuya, bakit ang mga nasawi sa pagkakataong ito? Nagtatakang tanong ni Baiyu. Sa pagkakataong ito, hahanapin nila ang 8 ranggo na immortal beast. Bagamat maaaring may ilang mga pinsala, hindi sila mamamatay. Gayunpaman, ibinalik lamang ni Bai Xiang ang 2/3 ng mga tao. Paano naman ang pangatlo? Kuya, kami ay tinambangan ng Blackwind Tribe sa pagkakataong ito. Maraming tao ang namatay. Kung hindi dahil sa kaibigan ni Wayward, kahit ako ay hindi na rin makakabalik, sagot ni Bai Xiang. Ang Blackwind Tribe. Nanginginig si Baiyu. Tila may nagpakitang taksil sa tribo. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring harapin sa ibang pagkakataon. Agad na inutusan ni Baiyu ang mga tao na mag-set up ng isang piging para bayaran si Yezuan. Pagbalik nila, nagpadala si Bai Xiang ng voice transmission kay Baiyu, na nagsasabi na si Yezuan ay napakalakas at hindi mas mahina kaysa sa kanya. Sa makatuwid, nais ni Baiyu na i-recruit si Yezuan sa kanilang tribo. Sa ganitong paraan, maaari nilang lubos na mapataas ang lakas ng kanilang tribo. Sa kasamaang palad, si Yezuan ay may malaking ambisyon. Paano siya magpapasakop sa isang tribo? Paumanhin, naghahanda akong maglakbay ng mag-isa. Gayunpaman, kung gusto mong sirain ang Blackwind Tribe, maaari mo akong tawagan. Sabi ni Yezuan kay Baiyu. Bagamat naramdaman ni Baiyu na nakakalungkot na hindi siya sumali, nagningning ang kanyang mga mata nang marinig niyang matutulungan sila ni Yezuan. Gayunpaman, ang digmaan sa pagitan ng dalawang tribo ay tiyak na magreresulta sa mabibigat na casualty, kaya kailangan nilang maging maingat. Pagkatapos ng piging, inakay ni Wilful si Yezuan at ang iba papabalik sa kanyang tirahan. Lolo, pagkapasok nila sa pinto, isang batang lalaki ang sumugod at niyakap ang binti ni Wayward. F***, may apo na talaga siya. Si Yezuan ay natakot sa kanyang talino. Hindi niya inaasahan na talagang mananalo si Wayward kay Fairy Liu Li. Hindi lamang siya nanganak ng isang anak na lalaki, ngunit siya ay pangatlong henerasyon na. Dongyear, tawagin mo akong Lolo Zuan. Sabi ni Wayward sa maliit na bata. Hello, Lolo Zuan. Masunerang tumawag ang maliit na batang lalaki, at pagkatapos ay direktang iniunat ang kanyang maliit na kamay. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Wala pa siyang 30 taong gulang, ngunit isa na siyang master. Pinagtatawanan talaga siya ni Heaven. Wala akong kahit ano. Eto, 100 immortal na bato. Naglabas si Yezuan ng isang bag ng walang kamatayang mga bato. Tulad ng inaasahan kay Yezuan, 100 immortal na bato sa isang pagkakataon, naiinggit na sabi ni Wayward. Matapos makita si Yezuan, si Renshong, The Whistling Xiao, at ang iba pa ay lumakad din. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay dati nilang kaibigan. Nag-chat sila sandali, pagkatapos ay nagtanong si Renshong, Yezuan, maaari bang kumonekta ang iyong espasyo sa Life Sacred Land ng mortal na domain? Hindi, ngunit mayroon akong clone sa mortal na domain. Gayunpaman, kung umakyat sila sa mortal na domain, maraming taon na ang lumipas sa immortal na domain. Umiling si Yezuan, wala kaming masyadong alam tungkol sa immortal na domain, ngunit mangyaring sabihin sa kanilang mga pamilya na sila ay namatay sa ilalim ng 9th Stage Itinerant Immortal Tribulation. Kinuha ni Renshong ang isang listahan ng mga pangalan at ibinigay ito kay Yezuan. Okay, walang problema. Tumango si Yezuan. Sumunod, nanatili siya sa Baiyu Tribe ng 7 araw. Ang 7 araw ay halos 1 taon sa lugar ng pagtatanim. Sa taong ito, nagtagumpay si Luoluo mula sa ika-5 baitang immortal hanggang ika-7 baitang immortal, na nalampasan si Yezuan at ang iba pa. Sa oras na ito, gustong i-upgrade ni Yezuan ang planting space sa 9th tier. Sa ganoong paraan, maaari niyang baguhin muli ang rate ng daloy. Napakahalaga nito kay Luoluo.
Kung may mga kayamanan ng langit at lupa, maaari pang ang unahan ni Luo si Yezuan. Sa kasamaang palad, wala. Makalipas ang 7 araw, dumating din si Baiyo kasama ang kanyang mga tao. Kuya Ye, napagpasyahan naming umalis bukas para sa lakayin ng Blackwind Tribe. Kakailanganin namin ang tulong mo pagdating ng panahon. Ipinadala ni Baiyo kay Yezuan. Okay, walang problema. Tumango si Yezuan bilang pagsang-ayon. Tinulungan niya ang Baiyo tribe sa 2 dahilan. Una, ito ay upang mag-upgrade. Pangalawa, ito ay upang matulungan si Wayward at ang iba pa na harapin ang mga problema sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ligtas silang makakaligtas dito. Ngayon, si Yezuan, Old Free, Ghost Dome Emperor, at Wei Zhenchen ay pawang. Mga immortal na pang-6 na antas. Si Luo ang unang nakalusot sa ika-7 antas na immortal. Para naman sa Baiyo tribe, maliban kay Baiyo na isang 9th tier immortal, mayroon lamang 3 8th tier immortals, Bai Ziyang, at 12 ng 7th tier immortals. Sa pagkakataong ito, ang Blackwind tribe ay dumanas ng malaking pagkawala. Kasama ni Yezuan at ng iba pa, hindi dapat maging problema para sa Baiyo tribe na sirain ang Blackwind tribe. Kaya naman, handa ang Blackwind tribe na pakilyusan ang lahat ng kanilang puwersa. Si Baiyo ay mayroon ding immortal na artifact grade na lumilipad na barko na kayang dalhin ang lahat. Gayunpaman, nadama ni Yezuan na hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Ito ay dahil nasa kanya pa rin ang Eye of the Void. Ito ang ibig sabihin ng mahuli. Gayunpaman, ang Baiyo tribe ay lalaban hanggang kamatayan sa Blackwind tribe bukas. Sa makatuwid, malamang na hindi na kailangan ang Eye of the Void. Upang mapanatili itong lihim, pinakilos lamang nila ang mga eksperto na ika-7 antas na immortal at mas mataas. Nang dumating ang susunod na araw, nakipagkita na si Yezuan kay Baiyo. Pagkatapos, umupo sila sa isang immortal na artifact grade na lumilipad na barko. Mayroong isang immortal na pang-9 na baitang, 3 immortal na pang-8 baitang, 10 immortal na ika-7 baitang, at si Yezuan at ang iba pa. Bagamat ang immortal na artifact grade flying ship na ito ay ika-7 baitang immortal lamang, ang bilis nito ay nalampasan ang bilis ng mga immortal na pang-9 na baitang tulad ng Baiyo. Gayunpaman, tumagal pa rin sila ng 3 araw upang marating ang Blackwind tribe. Wala namang kakaiba sa Blackwind tribe. I wonder kung nagpapanggap sila. Sinulyapan ni Yezuan ang Blackwind tribe gamit ang kanyang Eye of Revelation. Ang Blackwind tribe ay may humigit kumulang 3,000 tao. Ang pinakamalakas na tao ay isa ring 9th tier na immortal. Gayunpaman, bakit mayroong 2 immortal na antas ng ika-9 sa Blackwind tribe? Lahat, mayroong 2 immortal na antas ng ika-9 sa Blackwind tribe. Kabanata 1694. What? 2 9th rank immortals. Nagulat si Baiyo nang marinig niya ito. Imposible yan. Tanging ang leader nila ang 9th rank immortal. Baka may nakalusot kamakailan. Hindi rin ako sigurado. Pinapaalala ko lang. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi siya pinaniniwalaan ni Baiyo at ng iba pa. Sa anumang kaso, dinala na niya ang balita sa kanila. Kung totoo ito, natatakot ako na hindi natin ma-attack ang Blackwind tribe sa pagkakataong ito, sabi ni Bai Ziyang. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, natuklasan ng mga tao ng Blackwind tribe ang lumilipad na bangka. Leader, may lumilipad na barko malapit sa ating tribo. Ang sigaw na ito ay kumalat sa buong Blackwind tribe. Hindi maganda. Fair na. Ang ekspresyon ni Baiyo ay lubhang nagbago. Mabilis niyang nakontrol ang lumilipad na barko para umikot. Mabuti na lang at napakabilis ng lumilipad na barko at sa isang iglap ay nawala sa kanilang paningin. Natatakot akong hindi kayang talunin ng 2 immortal na ranggo na ika-9 ang Blackwind tribe. Gayunpaman, nasa akin ang Eye of the Void. Maaari ko silang guluhin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gaano man kalakas ang tribo, hanggat wala silang magagawa sa kanya, maaari niyang maubos ang mga ito hanggang sa kamatayan. Ibaba mo ako, biglang sabi ni Yezuan. Anong sabi mo? Parang nagkamali nang narinig si Baiyo. Kung pababayaan si Yezuan, hindi ba sila kukubkubon ng mga tao mula sa Blackwind tribe? Ako, si Yezuan, ay hindi magbibiro sa aking buhay. Marami akong paraan ng pagtakas.
Kahit naharapin ko ang dalawang immortal na ranggo sa ikasyam, makakatakas ako. Sinabi ni Yezuan, walang magagawa sa akin ang Black Wind Tribe, ngunit maaari kong pahinin ang kanilang lakas. Matapos marinig ito, tumahimik si Baiyo. Gayunpaman, dahil hindi mula sa Baiyo Tribe si Yezuan, hindi niya siya pinigilan. Si Yezuan ay talagang hindi mukhang isang taong magbibiro sa kanyang buhay. Dahil hindi siya kabilang sa Baiyo Tribe, hindi niya kailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa tribo. Kotsa, bumukas ang pinto ng cabin ng lumilipad na barko. Pagkatapos, mabilis na lumipad palabas si Yezuan. Kuya, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bai Ziang. Don't worry, bagamat may lumilipad na barko ang Black Wind Tribe, hindi nila tayo maabyutan. Kung hindi maganda ang sitwasyon, aalis na tayo, sagot ni Baiyo. Sa sandaling ito, maraming tao mula sa Black Wind Tribe ang sumugod na palabas. Nang makita nila si Yezuan, agad nila itong inatake. Lahat sila ay 6th rank immortals. Isa lang ang 7th rank immortal. Masyadong mahina. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang ginamit ang mga mata ng kanyang kaluluwa. Ding! Kontroli ng matagumpay. Tagumpay ang kontrol. Ding! Kontroli ng matagumpay. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification sa system habang agad na kinokontrol ni Yezuan ang 6 na ika-6 na ranggo na immortal. Kaagad pagkatapos, ang 6 na ika-6 na ranggo na immortal na ito ay sumalakay sa ika-7 ranggo na immortal sa harapan. Whoosh! 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 Sa isang iglap, ang rank 7 immortal ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ni hindi niya alam kung paano siya namatay. Bago ito, ginamit na ni Yezuan ang Slaughter Seal. Ang mga immortal na pinatay niya ay pawang mga immortal sa ika-7 ranggo, na nagbigay sa kanya ng maraming layunin ng pagpatay. Pagkatapos gamitin ang Slaughter Seal, hanggat patuloy siyang lumalaban, magkakaroon siya ng layuning pumatay. Kahit na ito ay hindi gaanong, maaari nitong pahabain ang tagal ng Slaughter Seal ng walang katiyakan. Gayunpaman, kung nakipaglaban siya sa kanyang sariling mga tao, hindi ito mabibilang. Ang tinatawag na mga kaalyado ay si Old Shu at ang 6 na rank 6 immortals na kinokontrol ng Old Shu. Gayunpaman, hanggat ang mga immortal na ito ay nagpakamatay sa loob ng isang yugto ng panahon, ang Slaughter Seal ay hindi mawawala. Dati, ginamit ko ang unicorn sa Immortal Beast Gathering Ground. Hindi ko ito nilagyan muli, kaya hindi ko ito magagamit ngayon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Direkta niyang binuo ang Departing Flame Immortal Sword at sinisingil. How dare you trespass into my Black Wind Tribe? Isang sigaw ang umalangaw, at pagkatapos ay lumitaw ang ilan pang grade 7 na immortal sa isang iglap. Ang antas na ito ay hindi sapat para patayin ni Yezuan. Hindi sa pagbanggit sa kanya, kahit na ang Ghost Dome Great Emperor o Wei Zhenchen ay maaaring patayin ang mga immortal na ito. Sa loob ng ilang segundo, sunod-sunod na bumagsak ang mga immortal na ito sa ika-7 ranggo. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba sa antas ng paglilinang, ang Slaughter Seal ay hindi mabuo. Gayunpaman, nakakuha siya ng maraming magagandang bagay. Ding! Lumitaw ang Lightning Embers. Kasalukuyang antas ng paglilinang, ika-7 ranggo na walang kamatayan. Ding! Nakapasok ang Ghost Dome Great Emperor. Kasalukuyang antas ng Cultivation, ika-7 ranggo na walang kamatayan. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Kasalukuyang antas ng Cultivation, ika-7 ranggo na walang kamatayan. Maraming karanasan si Yezuan. Bukod dito, tumaas ng 1.2 beses ang antas ng Cultivation ng Ghost Dome Great Emperor. Matapos maipasa ang Itinerant Immortal Tribulation, tataas muli ang agwat sa pagitan ng mga antas ng Cultivation. Ito ay isang magandang bagay. Oras na ng patayan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Direkta niyang inutusan ang lumang puno at ang 2 pang immortal na pumasok, habang sila ni Luoluo ay nanunood mula sa labas. Yung 8th and 9th rank immortals ay pinagsama-sama. Parang may meeting sila. Hulihin muna natin sila. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ngayon na ang lumang puno at ang iba pang 2 immortal ay nakapasok na sa ika-7 ranggo, ang kanilang lakas ay tumaas ng husto. Maaari pa nilang labanan ang mga immortal na pang-9 na ranggo. Gayunpaman, hindi tinawag ni Yezuan si Baiyu at ang iba pa,
dahil ito ay magnanakaw sa kanya ng kanyang pagnakawan. Ang kaguluhan dito ay nakakuha ng atensyon ng dalawang immortal na ranggo sa ika-9. Sa sandaling ito, lahat sila ay lumundag sa langit. May hindi galing sa Blackwind Tribe. Tumingin si Yezuan sa paligid at agad na may nakitang mali. Ang mga tao ng Blackwind Tribe ay nakasuot ng uniforme ng Blackwind Tribe. Gayunpaman, itong ika-9 na ranggo na walang kamatayan na mukhang binata ay nakasuot ng puti. Sino ka? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Galit na sigaw ng isang medyo may edad na. Siya ay isang ika-9 na ranggo na walang kamatayan at isa ring pinuno ng Blackwind Tribe. Galing ka sa Blackwind Tribe. Ninakaw mo ang mga gamit ko, kaya nandito ako para patayin kayong lahat. Casual na sagot ni Yezuan. How dare you? Nililigawan mo si kamatayan. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang ika-8 ranggo na walang kamatayan ang sumugod mula sa gilid. Siya ay isang ika-8 ranggo na walang kamatayan. Paano siya matatakot sa ilang ika-7 ranggo na immortal? Gayunpaman, kung sakali, may isa pang ika-8 ranggo na walang kamatayan upang tulungan siya. Nagsanib puwersa ang dalawa at hindi mahina. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lakas ay hindi sapat para takutin si Yezuan. Sa pagharap sa dalawang immortal sa ika-8 ranggo, pinangunahan ni Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ang pakikipaglaban sa kanila. Pagkatapos, mabilis na sumilip ang Old Tree sa likod ng isa sa kanila at itinapon ang Nine Dragons Thunder Chain. Teleportasyon. Nagulat ang lahat. Bago pa sila makapag-react, ginapos na ng Nine Dragons Thunder Chain ang isa sa kanila. Kasabay nito, sumugod palabas ang 9 na malalakas na kulog at apoy na makalangit na dragon. 9 na Dragon Skyroaring Attack. Boom! Ang malas na lalaking ito ay direktang tinamaan ng 9 na kulog at apoy na mga makalangit na dragon. Ang kanyang walang kamatayang puso ay direktang nawasak at siya ay namatay sa kaunos-lunos na lugar. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Nag-condensed ang host ng Slaughter Seal. Ngayon, si Yezuan ay may 2 Slaughter Seal at may 2 pang gamit na hindi niya nagamit. Sa madaling salita, maaari niyang gamitin ang Celestial Eliminating Arrow. Gayunpaman, hindi nilayo ni Yezuan na gamitin ito sa pagkakataong ito. Agad na inalis ng Old Tree ang Interspatial Ring at kumislap sa gilid ni Yezuan. Bago pa siya makapag-react ay nakalusot na siya. Ding! Nakalusot ang host. Ika-7 ranggo na ngayon ang host na immortal. Kabanata 1695. Sa sandaling ito, kumislap ang mga mata ni Yezuan. 4 na Slaughter Seals, ay activate ang Slaughter Mode. Sa isang iglap, ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng 4 na beses. Utos ng Death Pursuit, mata ng Assassination. Nang hindi naghihintay na mag-react ang kalaban, si Yezuan ay sumugod sa likod ng isa pang rank 8 immortal. Lee Fire Sword Technique. Ang Lee Fire Sword sa kamay ni Yezuan ay naging isang sinag ng apoy at tumusok sa likod ng kalaban. Gotcha! Nadurog ang Immortal Heart ng taong ito, at namatay siya. Nangyari ang eksenang ito sa wala pang isang segundo. Sa loob ng segundong ito, nawala ang Blackwind Tribe ng 2 rank 8 Immortals. Masasabing ito ay isang matinding kawalan. Kailangang malaman ng isa na ang Blackwind Tribe ay may kabuuang 3 rank 8 Immortals. Isa ang nawawala, at ngayon 2 ang patay. Isa lang ang natira. Basta, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit ang pinuno ng Blackwind Tribe at nagpasya na personal na umatake. Para sa iba pang rank 8 immortal, handa rin siya para sa labanan. Sa sandaling ito, biglang nagsalita ang binata na nakaputing damit, "Brat, ako si Xia Yunfei ng Xia Clan." "Sino ka?" Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Yezuan na manginig. Naisip niya sa kanyang sarili. Ang binatang ito ay talagang nagmula sa lokal na malupit sa lugar na ito, ang Xia Clan. Napakalaki ng Xia Clan. Kinokontrol nila ang higit sa 10 malalaking tribo, at kinokontrol ng malalaking tribo ang daan-daang maliliit at katamtamang laki ng mga tribo. Sa loob ng Xia Clan, maraming eksperto sa Heaven Immortal, kaya sila ang mga pinuno ng lugar na ito. Pero ano, ako, si Yezuan, ay hindi kailanman natakot sa sinuman. Ngumisi si Yezuan. Yezuan, tama ba? Hindi naging madali ang paglinang sa antas na ito. Bibigyan kita ng pagkakataon. Isumite mo sa akin, at ililigtas ko ang iyong buhay.
Sabi ni Xia Yunfei, bakit hindi ikaw ang sumuko sa akin? Tanong ni Ye Zuan. Si Xia Yunfei ay nakakita ng ilang mayayabang at masuwean na mga tao tulad ni Ye Zuan, ngunit ang kanilang mga kapalaran ay napakalungkot. Kaya, ayaw ni Xia Yunfei na mag-aksaya ng oras at direktang sinabi, Elder He, patayin mo siya. Kaagad pagkatapos, isang itim na nakadamit na matandang lalaki mula sa Black Wind Tribe ang biglang lumundag sa langit. Nang makita ang taong ito, nagulat si Ye Zuan. Nabigo ang kanyang Eye of Insight na matuklasan ang gayong eksperto. Napakalakas ng pamamaraan ng pagtatago. Ang matandang ito na nakasuot ng itim na damit ay isang celestial immortal. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan sa hindi makapaniwala. Ang kabiguan ng mata ng pahayag ay dapat dahil sa problema ng kanyang kaharian. Kung tutuusin, nakapasok na siya sa 7th grade immortal realm. Anak, isa akong celestial immortal. Hindi ka makakatakas ngayon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay masunurin sundin ang Young Master. Siguradong hindi ka pakikitunguhan ni Young Master ng hindi patas, sabi ng matandang nakaitim na damit. Hindi naman imposibleng mag-submit ako. Biglang lumingon ang mga mata ni Ye Zuan. Ngumiti siya at sinabing, basta kaya mo ang pinakamalakas kong atake. Sa iyong cultivation base ng isang tier 7 immortal. Tumawa ang matandang nakasuot ng itim na damit. Realm doesn't represent strength, kahit na ang 9th tier immortal ay hindi makakayanan ng aking espada. Gusto mo bang subukan? Nagkunwari si Ye Zuan na sobrang kumpiyansa habang nagsasalita. Mabuti, gusto ko ang mga taong may tiwala sa sarili. Elder He, atakihin mo siya. Sagot ni Xia Yunfei. Kung ganoon nga, then make your move. I won't dodge and will take your attack head-on, confident na sabi ng matandang nakasuot ng itim na damit. Isa na siyang celestial immortal. Ang kanyang lakas ay higit sa 10 beses kaysa sa isang ika-9 na antas na walang kamatayan. Natatakot ba siya sa pag-atake ng isang ika-7 antas na immortal tulad ni Ye Zuan? Good. Tapos kunin mo to. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Nagkunwaring ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at saka naglaslas gamit ang kanyang espada. Ang hakbang na ito ay ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ang 1000 Severing Slash. Si Ye Zuan ay kasalukuyang may 9 na puntos ng swerte. Sa pagdaragdag ng 9 points of luck, iyon ay katumbas ng 18 puntos ng swerte. Bilang karagdagan, maaaring doblehin ng 1000 Severing Slash ang trigger effect. Sa pagdaragdag ng 1,000 pag-atake, kahit na mayroong pagkakaiba ng ilang mga kaharian, maaaring hindi imposibleng mag-insta-kill. Ang pangunahing epekto ng 1000 Severing Slash ay ang insta-kill. Mukhang hindi naman malakas kaya sa mata ng matandang nakaitim na damit ay biro lang. Nakatayo siya roon, pinaikot ang kanyang walang kamatayang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Wala naman siyang balak hamarang. Hindi nagtagal, ang 1000 Severing Slash ay nasa harapan niya at pagkatapos ay bumangga sa kanyang walang kamatayang kapangyarihan. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mahinang tunog habang patuloy na binomba siya ng 1000 Severing Slash. Sa wakas, nang magkaroon ng higit sa 100 slash, isang one-hit kill ang na-trigger. Ding! Nag-trigger ng one-hit kill ang host. Biglang nangyari ang eksenang ito na ang walang kamatayang kapangyarihan ng matandang nakasuot ng itim na depensa ay agad na nawasak. Ano? Nagulat ang matandang nakasuot ng itim na damit, ngunit wala na siyang oras para mag-react. Bang! Ang natitirang 800 laslas ay tuluyang dumapo sa katawan ng matanda na nakasuot ng itim. Ang one-hit kill ay nag-evolve dati, na nagpapataas ng posibilidad. Ngayon, na may katumbas na 36 na puntos ng swerte, napakataas ng posibilidad na ma-trigger ito. Ding! Nag-trigger ng one-hit kill ang host. Nang tumunog ang system notification, direktang naduraj ang walang kamatayang puso ng matandang nakasuot ng itim. Ang kapangyarihan ng one-hit kill ay hanggat ang isa ay nasugatan, ang isa ay agad na mamamatay. Ganun din kahit sa balikat lang nataman ang isa. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Direktang nakatanggap si Ye Zuan ng malaking halaga ng layunin ng pagpatay. Sayang nga lang at naubos na niya ang lahat ng killing intent, kung hindi, isa na naman siyang killing intent. Gayunpaman, ngayong napatay na niya ang celestial immortal na ito,
natural na kailangan niyang kunin ang kanyang yin at yang ring. Bago pa makareact ang sinuman, mabilis na sumugod ang old tree, kinuha ang yin at yang ring, at ibinigay kay Yezuan. Ding! Lumitaw ang lightning ember, kasalukuyang immortal sa ikawalong baitang. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen, kasalukuyang immortal sa ikawalong baitang. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Emperor, kasalukuyang immortal sa ikawalong baitang. Ding! Naibalik na ang cooldown ng unicorn. Napakayaman nitong celestial immortal. Bagamat hindi niya matulungan si Yezuan na makalusot muli, tinulungan niya ang old tree at ang iba pa na makalusot. Ngayon, kahit na dumating ang isa pang celestial immortal, malamang na wala siyang magagawa kay Yezuan. Black Elder patay na. Nagulat si Xia Yunfei at hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Ang isang celestial immortal ay talagang pinatay ng isang ikapitong baitang immortal, si Yezuan. Anong uri ng immortal na pamamaraan iyon? Kahit sino ka pa, mamamatay ka ngayon. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang Death Hunt command upang markahan ang kanyang kalaban, at pagkatapos ay nag-flash. Leaf Fire Sword Art. Bagamat may pagkakaiba ang dalawang kaharian, laging may kakayahan si Yezuan na hamanin ang mga nasa matataas na kaharian. Bagamat si Xia Yunfei ay mula sa Xia clan, isa rin siyang immortal, at hindi na kailangang matakot sa kanya. Bilang karagdagan, ang Old Tree, na nakalusot sa ikawalong baitang immortal, ang palihim na pag-atake ng dalawa ay agad na pumatay kay Xia Yunfei. Ikaw, ang lakas ng loob mong patayin si Young Master Xia. Nagulat ang pinuno ng Blackwind Tribe. So ano, gusto pa kitang patayin? Muling kumislap ang mga mata ni Yezuan. Kasama ang Old Tree, binigyan nila ng isang malakas na suntok ang pinuno ng Blackwind Tribe. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ang pinuno ng Blackwind Tribe ay bumagsak. Kabanata 1696. Anong biro? Kahit isang Heaven Immortal ay namatay sa kamay ni Yezuan. Ano ang silbi ng isang ikawalong ranggo na immortal na katulad niya? Sa kasamaang palad, hindi handa si Yezuan na palayain ang sinuman. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isa pang system notification ang tumunog. Ang walang kamatayang puso ng taong ito ay direktang nawasak ng suntok ng Old Tree at namatay. Sa buong Blackwind Tribe, lahat ng ikawalong ranggo na immortal ay namatay sa labanan. Hindi lang iyon, ngunit ang Xia clan ng Xia Yunfei at ang Heaven Immortal na iyon ay namatay din. Mabilis na inayos ni Yezuan ang larangan ng digmaan at pagkatapos ay sumigaw, lahat, huwag lumaban o mamatay. Pagkatapos, ginamit niya ang lugar ng pagtatanim para makapasok ang lahat. May kabuuang 3,000 tao ang naging mga alipin niya. Sa isang pag-iisip lamang, ang 3,000 immortal na ito ay mamamatay lahat. Kailangang sabihin na ang ani ni Yezuan sa pagkakataong ito ay hindi masama. Ang 3,000 yin at yang nasingsing na ito ng mga immortal ay pag-aari lahat. Siyempre, hinihiram lang muna niya at ibabalik niya kapag lumakas na siya. Bukod dito, 50 beses na mas mabilis ang daloy ng oras sa lugar ng pagtatanim. Ang paglilinang sa loob ng 50 taon ay katumbas lamang ng 1 taon sa labas. Kaya, walang pakialam si Yezuan kung sumang-ayon ang mga taong ito o hindi. Aagawin na lang muna niya ang mga ito. Ding! Nakalusot na ang host. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa ikawalong ranggo na immortal. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Sa kasalukuyan, ikaw ay ika-9 na ranggo na immortal. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Sa kasalukuyan, ikaw ay ika-9 na ranggo na immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Sa kasalukuyan, ikaw ay ika-9 na ranggo na immortal. Matapos marinig ang mga notification na ito, tumanggo si Yezuan bilang kasiyahan. Nang walang mga paghihigpit, ang kanyang paglilinang ay tumaas ng napakabilis. Kahit nabuhay pa ang matandang iyon na nakasuot ng itim na damit, malamang na kayang labanan siya ni Wei Zhenchen at ng iba pa. Sa di kalayuan, si Bai Yu at ang iba pa sa lumilipad na barko ay gulat na hindi sila makapagsalita. Talagang winasak ni Yezuan ang buong Blackwind Tribe na may ilang tao lang at nakapatay pa ng isang Heaven Immortal. Isa lang siyang Diyos. Yezuan, nasaan ang mga taong iyon? Nagtatakang tanong ni Bai Yu. Pinananatili ko sila sa aking espasyo.
Ang paglilinang sa loob ng 50 taon ay katumbas ng 1 taon sa labas, sabi ni Yezuan. Ano, 50 times difference? Si Baiyu at ang iba ay namangha. Tama, si Wayward at ang iba ay naglilinang sa loob noon. Tumango si Yezuan. Sa kanyang lakas, hindi na kailangang itago ito sa mga taong ito dahil gusto rin niyang kunin ang Baiyu tribe. Mayroon siyang sariling espasyo, kaya gusto niyang lumikha ng sarili niyang mundo. Sa hinaharap, marahil ito ay isa pang mundo ng mga immortal. Gayunpaman, mas mabuting bumalik muna. Agad niyang pinunit ang kawalan at bumalik sa Baiyu tribe. Pagkatapos ng ilang talakayan, lumipat din ang Baiyu tribe sa lugar ng pagtatanim. Hindi lang iyon, ngunit lumipat din si Yezuan sa buong lugar ng pagtitipon ng immortal na hayop. Ang Headstrong ay miyembro pa rin ng Baiyu tribe, kaya hindi hinawakan ni Yezuan ang Baiyu tribe. Bigyan mo sila ng ilan pang walang kamatayang mga hayop upang sila ay makapagsarili. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa lugar ng pagtatanim, mayroon talagang 2 lugar. Ang isa ay kung saan ang daloy ng daloy ay 50 beses na mas mabagal at angkop para sa paglilinang. Sa kabilang lugar, ang daloy ng daloy ay 50 beses na mas mabilis, at ito ay ginamit para sa pagtatanim. Sa anumang kaso, siya ang master ng planting space. Kaya niyang baguhin ito kahit na gusto niya. Itinuring na tapos na ang usaping ito. Gayunpaman, may nakita si Yezuan na kawili-wili sa yin at yang ring ni Xia Yunfei. Ito ay isang token na may isang salita na nakaukit dito, Fate. Sa kabilang bahagi ng token ay may nakaukit na salitang, Xia. Xia Clan, ngunit ano ang kapalaran sa likod nito? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at biglang naisip ang Immortal Fate Sect. Bakit iuukit ng isang normal na tao ang salitang Tadana, sa isang gilid ng token? Maaaring ang Xia Clan ay nauugnay sa Immortal Fate Sect. Tama, sinabi sa akin ni Luminous Immortal na ang Liu Clan ang pinuno ng Immortal Fate Sect, na sinundan ng Xia Clan. Sa pag-iisip nito, ang katawan ni Yezuan ay nanginginig ng husto. Ang Xia Clan kaya na ito ay ang Xia Clan ng Immortal Fate Sect. Kahit ano pa, kailangan kong tingnan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, siya ay medyo nanghihinayang. Kung alam niya, hindi niya sana pinatay si Xia Yunfei. Sa ganoong paraan, nahanap na sana niya ang kanyang kaluluwa. Tila kailangan niyang pumunta sa Xia Clan. Ang Xia Clan ay medyo malayo sa Blackwind Tribe. Ang mga immortal ay mangangailangan ng isang buwang oras para maglakbay. Gayunpaman, direktang na-upgrade ni Yezuan ang Explosive Flame Flying Ship sa Grade 8, kaya ang bilis nito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanya. Sa tansya niya, 10 araw lang ang kailangan niya para makarating. Kaagad, sumugod siya sa Xia Clan. Sana ang Xia Clan na ito ay ang Xia Clan ng Immortal Fate Sect. Sa ganoong paraan, matutupad ang huling hiling ni Luminous Immortal. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Immortal World ay malawak at iba-iba. Mayroong maraming mga tao na may edad sa 10,000. Kung minsan, ang paglalakbay ay aabot ng 8 hanggang 10 taon. Binilang ni Yezuan ang 10 araw na ito. Gayunpaman, sa loob ng 10 araw na ito, natural na hindi magiging idol si Yezuan. Kahit na ang mga immortal na hayop na nakilala niya sa daan ay mababa ang antas, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Bukod dito, ang 10 araw ay katumbas ng 500 araw sa planting space. Sa tulong ng Heaven and Earth Treasures, ang bilis ng cultivation ni Luoluo ay napakabilis. Direkta siyang nakalusot upang maging Grade 8 Immortal. Pagkaraan ng 10 araw, pumasok si Yezuan sa teritoryo ng Xia Clan. Ang Xia Clan ay mayroon lamang isang pangunahing lungsod. Gayunpaman, ang pangunahing lungsod na ito ang pinakamalaking lungsod na nakita ni Yezuan. Kahit na gusto ni Yezuan na tumawid sa pangunahing lungsod, kakailanganin niya ng 1 araw. Hindi nagtagal, pumasok si Yezuan sa pangunahing lungsod. Sumunod, bigla siyang nagtanong sa paligid para sa lokasyon ng Xia Clan. Sa daan patungo sa Xia Clan, nakilala ni Yezuan ang ilang mga disipulo ng Xia Clan. Gamit ang kanyang kaharian, direktang kinokontrol sila ni Yezuan at pagkatapos ay inilagay sila sa planting space. Sabihin mo sa akin ang pinagmula ng iyong Xia Clan, direktang tanong ni Yezuan.
Ang Xia clan ay itinatag pagkatapos ng pagbuwag sa Immortal Fate Sect 100,000 taon na ang nakalilipas, sabi ng isang disipulo ng Xia clan. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Yezuan at sumabad, talagang Immortal Fate Sect ito. At paano ang Liu clan ng Immortal Fate Sect? Panipi, ang Liu clan ay mga alipin na ng ating Xia clan. Sumagot ang disipulo ng Xia clan. Mga alipin, anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Naalala niya na ang Liu clan ay dating pinuno ng Immortal Fate Sect. Ang Sect Master at Grand Elder ay pawang mula sa Liu clan. Paano sila naging mga alipin ng Xia clan? 100,000 taon na ang nakalilipas, ang mga eksperto ng Immortal Fate Sect ay dumanas ng mabibigat na casualty dahil sa isang mahusay na labanan. Sa makatuwid, ang aming Xia clan ay year-okon ang Liu clan at lumipat dito. Sa pagkakataong ito, naiintindihan na ni Yezuan. Sige, dalhin mo ako sa Liu clan, sabi ni Yezuan na may singkit na mga mata. As for the specific reason, ayaw niyang magtanong masyado. Sa anumang kaso, alam niyang hindi maganda ang takbo ng Liu clan. Sa pangunguna ng 3 disipulo ng Xia clan, dumating si Yezuan sa Xia clan. Ito ay orihinal na isang sekta, ngunit ngayon ito ay naging isang angkan. Kahit na ang bilang ng mga tao ay mas maliit, ito ay mas malakas kaysa dati. Sa daan, maraming tao ang nakilala ni Yezuan. Nang makita nila ang mga damit ng mga disipulo ng Xia clan, lahat sila ay magalang na bumati sa kanya. Ang mga taong ito ay pawang mula sa Liu clan. Kabanata 1697. Go, dalhin mo sa akin ang genealogy ng Liu clan. Sabi ni Yezuan sa isang tao. Oo. Isang disipulo ng Xia clan ang tumango at umalis. Maya-maya, bumalik siya na may dalang bamboo scroll. Ang mga bamboo scroll ng Immortal World ay nangangailangan ng isa na basahin ang mga ito gamit ang immortal sense ng isang tao. Kahit 1,000,000 salita ang haba nito, mababasa ito sa maikling panahon. Iniskan ito ni Yezuan gamit ang kanyang immortal sense at natagpuan ang pangalan ni Liu Ming Immortal. Liu Ming, the Wisd name, Liu Ming Immortal. Nawawala. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga kamag-anak ni Liu Ming Immortal at nalaman niyang patay na ang kanyang anak. Nagkaroon lang siya ng apo. Si Liu Fang, isang ika-6 na baitang immortal. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Liu Ming Immortal ay may natitira na lang na kamag-anak. Itinala ng genealogy ang tirahan ng lahat, kaya sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito para hanapin sila. Gayunpaman, nang malapit na siya sa tirahan ni Liu Fang, nakarinig siya ng isang sampal. Little brat, it's your fortune that I fancy you. Your Liu clan is our slave. Anong karapatan mong tumanggi? Ham! Narinig ni Yezuan at mabilis na lumipad at lumapag sa isang maliit na patio. Sa looban ay nakatayo ang isang lalaki at isang babae. Namumula ang kaliwang pisngi ng babae at may nakalagay na matingkad na pulang palad. Kung tungkol sa lalaki, siya ay isang ika-8 baitang immortal. Liu Fang. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tinanong ang babae. Anak, sino ka? Lumingon ang lalaki at tumingin kay Yezuan. Kasabay nito, napatingin siya sa 3 tao sa likod ni Yezuan at nagtatakang nagtanong, Pinsan, anong ginagawa mo dito? Bahagyang nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay mula sa Xia clan. Ding, kontrolin ng matagumpay. Kinokontrol siya ni Yezuan ng walang pag-aalinlangan at muling nagtanong, ikaw si Liu Fang, tama ba? Bahagyang tumango ang babae. Kaibigan ako ng lolo mo, Liu Ming, naglakad si Yezuan at direktang sinabi. Lolo, medyo nagulat si Liu Fang dahil umalis na ang kanyang lolo bago pa siya isinilang. It doesn't matter if you believe it or not. Anyway, ganyan talaga. Originally, gusto kong ibalik ang bangkay niya sa Immortal Destiny Sect. Hindi ko inaasahan na nabuwag na pala ang Immortal Destiny Sect. Napabuntong hininga si Yezuan. Batay, nanlaki ang mga mata ni Liu Fang. Namatay si Lolo. Tama, patay na siya. Tumango si Yezuan, pagkatapos ay naglabas ng memory crystal. Ni-record nito ang eksena bago ang kamatayan ni Luminous Immortal, pati na rin ang kanyang mga huling salita. Ngayon, sigurado na si Liu Fang. Kahit na ang iyong lolo ay isang napaka-ordinaryong miyembro ng Liu family, ako ay may utang na loob sa kanya. Ngayong ang Liu family ay kinuha na ng Xia family,
kailangan kong tumulong, sabi ni Ye Zuan kay Liu Fang. Busy. Nagulat si Liu Fang. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Ye Zuan. Ang Liu family ay wala kahit isang heavenly immortal ngayon. Sila ay pinipigilan hanggang sa punto na hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Maaari mong tipunin silang lahat. Ipapadala ko sila sa isang mas magandang lugar. Mula ngayon, ako na ang bahala sa kanilang mga mapagkukunan ng pagtatanim. Nagpatuloy si Ye Zuan. Ang pangungusap na ito ay nabigla kay Liu Fang. Mayroon pa ring 4 na miyembro ng Xia family sa paligid. Paano nang ahas si Ye Zuan na magsabi ng ganoong bagay? Don't worry, itong 4 ay nasa ilalim ko na. Habang nagsasalita si Ye Zuan, tinanggal niya ang Chen Kun ring ng lalaking sumampal kay Liu Fang, pagkatapos ay binigyan siya ng isang malakas na sampal. Ang ika-8 baitang immortal ay ipinadala sa paglipad. Hindi siya naglakas loob na magreklamo. Pareho silang 8th grade immortals, ngunit makokontrol mo sila sa isang iglap. Senior, ang lakas mo. Nagulat si Liu Fang. Kahit isang heavenly immortal ay namatay sa aking mga kamay. This is nothing. Ngumiti ng bongga si Ye Zuan. Gayunpaman, ang iyong Liu family ay may higit sa 10,000 tao. Natatakot ako na hindi ito magiging madali upang tipunin sila. Bukod dito, ang Xia family ay tiyak na malalaman. Natatakot ako na ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang ng mahaba. Una, magpanggap na hindi mo ako nakita. Panipi, si Liu Fang ay isang ika-6 na baitang immortal lamang. Hindi niya alam ang gagawin, kaya tumanggo na lang siya. You, stay here and protect her. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Ye Zuan sa ika-8 baitang immortal. Oo, Master. Umalis si Ye Zuan. Maaaring agad na kontrolin ni Ye Zuan ang isang kalaban sa parehong antas. Kahit na siya ay isang antas na mas mataas, ito ay hindi masyadong mahirap. Kaya, ang kanyang plano ay dagdagan muna ang kanyang lakas, pagkatapos ay kontrolin ang lahat ng miyembro ng pamilya Xia na nasa ibaba ng antas ng Heavenly Immortal. May 3 Heavenly Immortals sa Xia family. I can't deal with them now. I need to increase my strength. Pinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Agad niyang inilagay ang 3 tao sa likuran niya sa planting space. Pagkatapos, nag-disguise siya bilang isang solong tao at nagsimulang kumilos. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Mayroong libu-libong miyembro ng Xia family. Mayroong malapit sa 500 ika-8 baitang immortal at ika-9 na baitang immortal. Ang mga taong ito ay pawang biktima ni Ye Zuan. Kung sakali, kinokontrol muna ni Ye Zuan ang ika-8 baitang immortal na pinagkakatiwalaan niya. Sa tuwing kinokontrol niya ang isang tao, walisan niya ang mga ito at itatapon sa lugar ng pagtatanim. Sa ganitong paraan, magiging walang laman muli ang kota. Isa-isang kinokontrol ang mga tao. Walang kahirap-hirap na kontrolado ni Ye Zuan ang mahigit 100 tao. Ang lahat ng mga kayamanan at immortal na bato na ang mga taong ito ay nahulog sa mga kamay ni Ye Zuan. Ding! May breakthrough ang host. 9th grade immortal na ngayon ang host. Ding! May pambihirang tagumpay ang Ember of Lightning Fire. Isa na ngayong 1st grade heavenly immortal ang host. Ding! May tagumpay si Wei Zhenchen. Isa na ngayong 1st grade heavenly immortal ang host. Ding! May pambihirang tagumpay ang Ghost Dome Emperor. Ang host ay isa na ngayong 1st grade heavenly immortal. Sa panahong ito, dumami din ang kaharian ni Ye Zuan at ng iba pa. Ang 3 mula sa Old Tree ay direktang bumagsak sa mga tanikala ng antas ng immortal at naging mga heavenly immortals. Ang kanilang lakas ay nagkaroon ng pagbabago sa lupa. Dahil lahat sila ay nakalusot sa planting space, hindi napansin ng mga tao ng Xia clan. Young Master, sa kasalukuyang lakas ko, kaya kong labanan ang pinakamalakas na tao ng Xia clan. Simulan na natin ang laban. Ang lumang puno ay hindi maiwasang magpadala ng mensahe kay Ye Zuan. Walang padalos-dalos. Kontrolin muna natin ang natitirang ilan pang immortal na baitang sa ika-9 na baitang, sagot ni Ye Zuan. Kahit na mayroon na silang lakas para hamunin ang buong Xia clan, mas mabuting dagdagan pa rin ang kanilang lakas para sa kaligtasan. Kung maglalaban sila ngayon, magiging mahirap na labanan. Ngunit kung patuloy nilang tataas ang kanilang lakas, magiging mas madaling harapin ang mga ito.
Ang 9th grade Immortals ay kontrolado lahat ni Yezuan. Halos lahat sila ay nasa closed-door cultivation, naghahanda na makapasok sa Heavenly Immortal level. Hindi nagtagal, lahat ng 43 immortal na baitang sa Zia clan ay naging mga alipin ni Yezuan. Napakabuti, oras na. Oras na para alisin ang ingrate na ito mula sa Zia clan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Mula sa natutunan niya mula sa iba, mayroong mga 10 first grade Heavenly Immortals, 3 second grade Heavenly Immortals, at 1 third grade Heavenly Immortal sa Zia clan. Siyempre, hindi lang ito ang lakas ng pakikipaglaban ng Zia clan. Ito ay ang lakas ng pakikipaglaban ng Zia clan. Marami sa kanila ang naatasan sa ibang mga lugar. Sa madaling salita, mayroong kabuuang 14 na Heavenly Immortals sa Zia clan, at isa sa kanila ay isang third grade Heavenly Immortal. Sige, isa-isa. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Inilatag niya ang kanyang immortal na pakiramdam at nakakita ng isang first grade Heavenly Immortal sa malapit. Kabanata 1698. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Masisisi mo lang ang sarili mo dahil ipinanganak ka sa maling lugar. Ngumuso si Yezuan sa loob, pagkatapos ay sinimulan ang kanyang pag-atake. Nagsanib puwersa sina Yezuan at Old Tree at agad na napatay ang isang first-tier Heavenly Immortal. Dati, kailangan niyang gamitin ang Thousand Severing Slash para patayin siya, pero ngayon, madali na niya itong mapapatay. Ang Zia clan ay unti-unting kinakain ng uod na si Yezuan, ngunit walang nakapansin. Gayunpaman, habang bumababa ang bilang ng mga Heavenly Immortals, mahirap para sa kanila na hindi mapansin. Samantala, sa isang sulok ng Zia clan, bakit biglang nawala ang 6 na first-tier Heavenly Immortals? Isang matandang lalaki ang nagmulat ng kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon niya. Hindi kaya isang super assassin ang nakalusot sa clan at pumatay ng 6 na tao nang hindi niya napapansin. Agad naman siyang tumakbo palabas. Kung ikukumpara sa Immortal Destiny Sect, hindi naging madali para sa Zia clan na alagaan ang Heavenly Immortals. Ang bawat Heavenly Immortal ay isang kayamanan sa Zia clan, at hindi nila kayang mawalan ng kahit isa. Bilang isang third-tier na Immortal, si Yezuan, sa kanyang malakas na pandama, ay agad siyang naramdaman. Third-tier Immortal lang, hayaan mo, ngumuso ang matandang puno. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at tinawag siya. Whoosh! 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 Napakabilis ng 9 Dragons Thunder Flash, at sa isang iglap, nakilala niya ang third-tier na Immortal. Sino ka? Galit na sigaw ng third-tier na Immortal. Hindi nag-aksaya ng oras ang matandang puno at sumigaw, ang papatay sa iyo. Ngayon ang araw na mawawasak ang Zia clan, kaya hindi na kailangan ng kalokohan. Isang malaking labanan ang sumiklab sa kalangitan, na umaakit sa atensyon ng lahat. Kailangan muna nating harapin itong third-tier na Immortal. Kung hindi, magiging problema ang mga bagay-bagay kung napapalibutan tayo. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na ginamit ang kanyang trump card. Bumaba ang Unicorn. Ang Unicorn Descent, pagkatapos mag-evolve ng 3 beses, ay maaaring magpatawag ng isang buong unicorn. Higit pa rito, maaaring magkaiba ang bawat tawag. Noong huling pagkakataon, sa Immortal na Beast Gathering Ground, si Yezuan ay nagpatawag ng Flame Unicorn. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nagpatawag siya ng Ice Unicorn. Kotcha, kotcha, kotcha. Sa sandaling lumitaw ang Ice Unicorn, ang nakapalibot na Immortal Chi ay tila tumigas, at isang malamig na aura ang kumalat. Ang Old Tree ay maaaring isang first-tier na Immortal, ngunit hindi naging problema para sa kanya na hawakan ang third-tier na Immortal. Para sa iba, si Yezuan. Sa isang iglap, lumitaw din ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen. Ang huli ay nag-transform sa 10,000 dugong mga espada at tumangay patungo sa Tier 2 Heavenly Immortals na iyon. Mayroong 3 Tier 2 Heavenly Immortals sa Zia clan. Ang Ghost Dome Grand Emperor at Wei Zhenchen, na gumagamit ng Storm of Swords, ay walang problema sa pagharang sa kanila. Higit pa rito, nagkaroon siya ng tulong ng ilang dosenang Grade 9 Immortals ng Zia clan. Para sa natitirang 4 na Tier 1 Heavenly Immortals, sila ay naiwan kina Yezuan at Luoluo. Sino kayong mga tao? Ang matandang ninuno ng Zia.
Dahil ayaw nilang pumatay kill-kill. Napakabilis, ang 4 na tier isang immortal ay madaling napatay ni Yezuan at Luo-Luo. Ngayon, ikaw na. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tumingin at agad na nawala. Mata ng assassination. Minarkahan niya ang matandang ninuno at ang 2 pang immortal. Ngayon, nagpakita siya sa likod ng pangalawang tier na immortal. Lee Fire Sword Technique. Ang pangalawang tier na immortal na ito ay nagkataong nasa gitna ng sword storm. Hindi siya nakapag-react sa oras at natusok ang kanyang immortal heart. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Direktang pinalamutian ni Yezuan ang isang slaughter sale. Kaagad pagkatapos, patuloy na ginamit ni Yezuan ang slaughter sales. 4 na slaughter sale, quadruple slaughter mode, patayin. Naubos ni Yezuan ang 4 na slaughter sale na nagpapataas ng kanyang lakas ng 4 na beses. Pagkatapos, ginamit niya ang Eye of Assassination at pinatay ang 2 pang second tier na immortal sa loob ng 2 segundo. Ding! Nakalusot ang host. Isa na ngayong first tier immortal ang host. Ding! Lumipas na si Lightning Ember. Ang host ay second tier immortal na ngayon. Ding! Nakalusot si Wei Zhenchen. Host is now a second tier immortal. Ding! Nakapasok na ang Ghost Dome Great Emperor. Ang host ay isa na ngayong second tier na immortal. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ang lakas ni Yezuan at ng iba ay direktang tumaas ng ilang beses. Ngayon, oras na para mamatay ka. Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Xia Clan. Itatayo kong muli ang Immortal Destiny Sect. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at dahan-daang nagsalita. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ng matandang ninuno na narito si Yezuan para sa paghihiganti. Ngunit huli na. Sa sandaling ito, si Yezuan ay lumipad na sa likod ng ninuno ng Xia Clan. Tumigil ka! Isang sigaw ang nagmula sa langit, ngunit nakakilos na si Yezuan. Lee Fire Sword Technique. Ang Lee Fire Sword ay namuo mula sa walang kamatayang enerhiya na tumusok sa puso ng matandang ninuno, nadurog sa kanyang immortal na puso at agad na pinatay. Mabilis na iningatan ni Yezuan ang Old Ancestors Universe Ring at bangkay. Paglingon niya, nakita niya ang isang figure na nagmumula sa langit. Sino? 2. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at ginamit ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang figure. Nalaman niyang hindi niya nakikita ang kaharian ng taong ito. Isang Stage 4 Heavenly Immortal. Hindi, noong siya ay Stage 9 Heavenly Immortal, nakikita niya ng malinaw ang Old Ancestor. Ngayon na siya ay isang Stage 1 Heavenly Immortal, ang kabilang partido ay hindi bababa sa isang Stage 5 Heavenly Immortal, o mas mataas pa. Gayunpaman, ayon sa aura ng kabilang partido, natukoy ni Yezuan na siya ay isang Stage 5 Heavenly Immortal. Saan nanggaling ang taong ito? Karapat-dapat kang mamatay. Tiningnan ng binata ang mga bangkay at nagngangalit ang mga ngipin. Bagamat hindi alam ni Yezuan ang pagkakakilanlan ng binatang ito, alam niya na dapat ay kamag-anak siya ng Xia Clan. Mukhang magiging mahirap ang mga bagay sa pagkakataong ito. Naramdaman ni Old Tree at ng iba pa ang layunin ng pagpatay sa binatang ito. Nang walang sabi-sabi, sumugod sila. Ang Stage 5 Heavenly Immortal ay isang hamon na nangangailangan ng isa na malampasan ang 3 kaharian. Kung siya ay isang Loose Immortal, hindi ito magiging problema, ngunit ngayon na siya ay isang Heavenly Immortal, hindi ito ganoon kadali. Isang grupo ng mga langgam, mamatay para sa akin. Sa wakas ay sumabog ang layuning pagpatay na pinipigilan ng binata. Patayin! Si Yezuan ay umatake ng walang sinasabi. Ang A-Stage 5 Heavenly Immortal ay ang pinakamalakas na taong nakilala niya, ngunit hindi siya isang taong dapat pagtripan. Sa dinami-daming tao sa paligid, paano siya matatakot sa binatang ito? Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng binatang ito. Mamatay para sa akin, kayong lahat. Ang binata ay lumipad sa galit dahil sa kahihiyan. Direkta siyang nagpatawag ng lumilipad na espada at inatake ang Old Tree. Ang lumilipad na espada ay napakabilis kaya agad itong tumusok sa bagong nabuong Immortal Heart ng Old Tree. Maging ang Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay natusok sa loob ng maikling panahon. Tulad ng para sa Ice Unicorn, ito ay pareho. Napakalakas, gaya ng inaasahan sa isang Stage 5 Heavenly Immortal, at ang kanyang background ay malamang na hindi dapat maliitin.
Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa kabutihang palad, nakolekta na niya ang lahat ng samsam sa digmaan. Tungkol naman sa Zia clan, haharapin niya ito mamaya. Fair na, agad niyang sinira ang kawalan at pumasok. Nagulat ang binata at nagmamadaling na-control ang lumilipad na espada. Whoosh! Biglang bumilis ang lumilipad na espada at pumasok sa Void Gate. Napakabilis. Nagulat si Yezuan. Bago pa siya makapag-react ay tumagos na sa kanyang dibdib ang lumilipad na espada. Kung hindi siya nag-react ng mabilis ay natusok na ang kanyang immortal heart. Agad niyang hinawakan ang lumilipad na espada at gumamit ng kasanayan. Sa pilitang lumamon. Kabanata 1699. Ang lumilipad na espadang ito ay may napakataas na grado. Matapos itong lamunin ni Yezuan, ang paglilinang ng Ghost Dome Great Emperor at Wei Zhenchen ay tumaas ng malaking margin. Sa kabilang panig, sa kalangitan sa itaas ng Zia clan. You actually have such means. However, you destroy my clan. Do you think you can escape from me? Pinaikit ng binata ang kanyang mga mata at nakitang hindi na niya makontrol ang lumilipad niyang espada. Napakalayo niya. Sa sandaling iyon, nagpatawag siya ng isa pang lumilipad na espada at hinabol sila batay sa kanyang sentido. Sa oras na ito, si Yezuan ay nakahinga pa ng maluwag, hindi alam na siya ay namarkahan ng tracking mark ng binata. Ang binatang iyon ay kamag-anak ng Zia clan, ngunit kahit ang ninuno ng Zia clan ay isa lamang immortal sa ikatlong baitang. Siya ay talagang isang immortal na ika-5 baitang, naisip ni Yezuan sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung paano nauugnay ang binata sa Zia clan. Noong una, gusto niyang dalhin ang Zia clan sa planting space at pagkatapos ay pagnakawan sila. Gayunpaman, inistorbo siya ng misteryosong binata, kaya wala siyang ibang pagpipilian. Gayunpaman, minarkahan na niya ang binata ng Death Hunt Command. Kung umalis ang binata sa Zia clan, babalik siya at kukunin ang Zia clan. Gayunpaman, nang pagmasdan niya ang mga galaw ng binata, nalaman niyang lumilipad nga pala ang binata patungo sa kanya. Mabilis ang kanyang takbo na ikinagulat niya. Maaabutan niya ng halos 10 segundo. Kinakalkula ni Yezuan. Ngayon lang, nabasag niya ang kawalan sa isang sandali ng desperasyon, kaya hindi siya nakatakbo ng malayo. Gayunpaman, talagang nahanap siya ng binata. Halatang may iniwan siyang marka. Hindi ko siya matatalo ngayon. Retreat. Si Yezuan ay gumawa ng isang mabilis na desisyon at sinira muli ang kawalan. Gayunpaman, sa oras na ito, bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Ang pakiramdam na ito ay hindi mula sa target ng Death Hunt Command, ngunit mula sa kanyang bloodline. May kaparehong bloodline sa kanya. Ang parehong bloodline ay hindi nangangahulugan na mayroon silang Immortal ay Unicorn bloodline, ang Immortal Slayer bloodline, o ang Immortal Phoenix bloodline, ngunit ang parehong bloodline bilang Yezuan. Paano magkakaroon ng isang tao mula sa Ye clan sa Immortal World? Ang Ye clan ay mayroon lamang isang tao na umakyat sa Immortal World. Hindi, may isa pa. Ang munting Demon King. Agad namang nag-react si Yezuan. Sa Immortal Realm, maliban sa kanya, ang bloodline ng Ye clan, mayroon lamang Ye Yuquan, na umakyat dati. Napakabilis, nakita ni Yezuan ang Little Demon King. Siya ay may hitsura pa rin ng isang 6 na taong gulang na bata, ngunit may 2 itim na sungay sa kanyang ulo. Anak, matagal nang hindi nagkikita. Lumapit ang Little Demon King of Chaos na may hindi nakakapinsalang hitsura sa kanyang mukha. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Kasabay nito, naramdaman din niya ang kaharian ng Little Demon King. Mas malakas pa ang aura niya kaysa sa misteryosong binata. Natakot si Yezuan dahil umakyat siya kasama ang Little Demon King. Bagamat may pagkakaiba sa oras sa pagitan ng mortal na kaharian at ng immortal na kaharian, marahil ito ay ilang dekada lamang. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Little Demon King of Chaos ay nalinang mula sa Longevity Realm hanggang sa Heaven Immortal Realm. Impressive talaga. Kakatapos ko lang pinuhin ang katawan kong demonyo at nagkataon na naramdaman ko ang bloodline mo, kaya lumapit ako para tingnan. Sabi ni Little Demon King of Chaos. Sa sandaling iyon, naramdaman na niya ang mahiwagang aura ng binata, ngunit ang huli ay hindi. Pupunta siya para sa'yo, tanong ni Little Demon King of Chaos. Oo, isang Tier 5 Heaven Immortal. Tumango si Yezuan.
Ikaw, isang Tier 1 Heaven Immortal, ay hinahabol ng isang Tier 5 Heaven Immortal. Kakaiba iyon, sabi ni Little Demon King of Chaos, saka lumingon sa direksyon ng misteryosong binata. Maya-maya, may nakita siyang figure. Nanlaki ang mga mata ng misteryosong binata. Sa kanyang walang kamatayang kahulugan, si Yezuan lang ang nakikita niya, ngunit hindi ang maliit na bata. Paano naging posible iyon? Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang kaharian ng kabilang partido ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya ang kanyang walang kamatayang pandama ay tinago. Fair na, napakaingat ng misteryosong binata, mabilis niyang pinatatag ang kanyang katawan, pagkatapos ay umatras. Ang Little Demon King ng Chao's Realm ay mas mataas kaysa sa kanya. Kung isa lamang siyang Tier 6 Heaven Immortal, hindi siya matatakot, ngunit paano kung siya ay isang Tier 7 Heaven Immortal, Tier 8 Heaven Immortal, o kahit isang Tier 9 Heaven Immortal? Haha, gusto mo umalis? Hindi ganun kadali. Tumawa ang Little Demon King of Chaos, pagkatapos ay naging isang itim na daloy ng liwanag at dumating sa harap ng misteryosong binata sa isang iglap. Tapos, suntok lang. Bang! Sumabog ang dibdib ng misteryosong binata, at ang kanyang walang kamatayang puso ay direktang nawasak. Namatay siya ng malubha sa lugar. Anong nakakatakot na lakas? Hindi napigilan ni Yezuan na lumunok. Buti na lang at tinutulungan siya ng Little Demon King of Chaos. Kung hindi, siya ay namatay na mas kaawa-awa kaysa sa misteryosong binata. Kunin mo. Ayoko ngayon. Hinubad ng Little Demon King of Chaos ang interspatial ring ng misteryosong binata at inihagis kay Yezuan. Matapos itong mahuli ni Yezuan, mabilis niya itong sinuri at humigop ng hangin. Ang mga bagay sa loob ay maaaring makatulong sa kanya na makalusot kahit isang beses, o kahit 2 beses. Ano ang background ng misteryosong binata na ito? Isang alagad na token ng Ethereal Spirit Grotto Heaven. Panipi, sa sandaling ito, biglang naglabas ng token si Yezuan. Ethereal Spirit Grotto Heaven. Ang munting demonyong hari ng Chaos ay kumurap at nagsabi, ang paksayo na ito ay hindi masama. Sinasabing mayroong isang Golden Immortal. Golden Immortal. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ang Little Demon King of Chaos ay mas matagal sa Immortal World kaysa sa kanya, kaya maliwanag na malalaman niya ang balitang ito. Immortal, Heaven Immortal, Spirit Immortal, Jade Immortal, at Golden Immortal. Sa madaling salita, itong Ethereal Spirit Grotto Heaven ay may ikalimang yugto na Immortal. Sa sandaling ito, naglabas si Yezuan ng isa pang sulat. Ito ay isang liham mula sa Ethereal Spirit Grotto Heaven. I see. Ang ikalimang yugto ng Heaven Immortal na humabol sa akin ay mula sa pamilya Zia. Ang pangalan niya ay Zia Yuanxing. Siya ay isang disipulo ng Ethereal Spirit Grotto Heaven. Bumalik siya na may dalang sulat mula sa Ethereal Spirit Grotto Heaven, na gustong dalhin ang kanyang pinsan sa Ethereal Spirit Grotto Heaven. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Naniniwala ka ba? Tapos pwede mo siyang gayahin. Tutal isa ka lang Heaven Immortal. Sabi ng Little Demon King of Chaos. Ang mungkahing ito ay hindi masama. Ang Ethereal Spirit Grotto Heaven ay maraming beses na mas malakas kaysa sa pamilya Zia. Kung makakalusot siya, siguradong makaka-level up siya ng tuloy-tuloy. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring harapin sa ibang pagkakataon. Tapos na ang iyong demonyong katawan, tama. Pagkatapos ang katawan ng aking pamangkin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabi, tapos na, ngunit nalaman ko na ang katawan ng pamangkin mo ay ang orihinal na katawan ng demonyo, na hindi ko pa nakikita noon. Hindi nakakagulat na isilang akong muli sa kanyang katawan. Sabi ng munting demon na hari ng Chaos. Kung gayon ikaw, bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan. Hindi ko muna ibabalik ang katawan sa ngayon. Lilinangin ko ito hanggang sa kasukdulan. Pagdating ng panahon, tataas ang lakas ko ng kahit 10 beses. Sabi ng Little Demon King of Chaos. Ito, si Yezuan ay nasa isang dilema. Siya ang tiyuhin ni Yeyukwon. Ngayong kinuha na ng Little Demon King of Chaos ang katawan ni Yeyukwon at mas malakas pa sa kanya, ano ang dapat niyang gawin? Tila nananatili lamang siyang kalmado. Kung gayon hindi ka maaaring mamatay. Paalala ni Yezuan. Kabanata 1700. Short period of time.
Kahit sa akin, hindi naman short period of time. Napabuntong hininga si Yezuan. Mayroon akong puwang kung saan ang daloy ng oras ay 50 beses na mas mabagal kaysa sa labas ng mundo. Ang paglilinang doon sa loob ng 50 araw ay katumbas ng isang araw sa labas ng mundo. Ano, may mystical na lugar. Isama mo ako. Nagningning ang mga mata ng munting demonyo. Sige, tumango si Yezuan. Pagkatapos, ginamit niya ang planting space para itabi ang Little Demon King. Ang munting Demon King ay lumitaw sa lugar ng pagtatanim. Lumitaw sa harap niya ang projection ni Yezuan. Mula ngayon, magbabago na naman ang takbo ng panahon. Marahil ito ay 100 beses, o kahit 200 beses. Not bad, not bad. The origin demon body has the greatest potential at a young age. This body is not even 100 years old. This place suits me perfectly. Ang little demon ay nasiyahan sa plantation space. Mabuti naman. Maaari kang magtanim dyan. Tumango si Yezuan. Teka, paano kung mamatay ka? Tanong ni Little Demon King of Chaos. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong clone sa mortal na mundo. Hindi ako mamamatay, sagot ni Yezuan. Upang mapaniwalaan siya ng Little Demon King, ginamit niya ang kanyang pangalawang clone para ipatawag ang Little Demon King. Very good. Isa ka ng invincible existence sa mortal world. Ang munting demonyong hari ng chaos ay naginhawahan at nagsimulang maglinang. Si Yezuan ay may 2 clone sa immortal world at isa sa mortal na mundo. Gayunpaman, naramdaman niya na ang daloy ng oras sa immortal world ay kapareho ng sa mortal na mundo. Ang pagkakaiba sa oras sa pagitan ng immortal world at ng immortal world ay masyadong malaki. Sa makatuwid, nahulaan niya na ito ay isang problema sa panahon ng immortal world. Bagamat saglit lang, tiyak na may nangyari. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaari niyang sagutin. Dahil patay na ang misteryosong kabataan, mabilis na nabasag ni Yezuan ang kawalan at bumalik upang kontrolin ang Xia clan. Sa oras na ito, wala ni isang celestial immortal na natitira sa Xia clan. Bilang karagdagan sa mga taong nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, madaling na-control ni Yezuan ang Xia clan at inilipat silang lahat sa plantation space. Ding! Nakalusot na ang host. Isa na ngayong second stage celestial immortal ang host. Ding! Lumipas na ang lightning ember. Ang host ay isa na ngayong ikatlong yugto na celestial immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Isa na siyang tier 3 heavenly immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Isa na siyang tier 3 heavenly immortal. Ding! Nakagawa ng breakthrough si Ember of Thunderfire. Isa na siyang tier 4 na heavenly immortal. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Isa na siyang tier 4 na heavenly immortal. Ding! Nakalusot ang Ghost Dome Great Emperor. Isa na siyang tier 4 na heavenly immortal. Ang agwat sa pagitan ng mga kaharian ay tuluyang nahiwalay. Ngayong hinayla na ng Old Free Trio si Yezuan pababa ng 2 kaharian, malamang na mas mahina pa si Yezuan kaysa sa Old Tree. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang misteryosong kabataang iyon ay nag-iwan sa kanya ng maraming magagandang bagay, kabilang ang mga materyales para pinuhin ang Xuanji Immortal Heart at Purple Extreme Demon Heart. Agad na nagsimulang magpino si Yezuan. Ding! Ang Xuanji Immortal Heart ay matagumpay na napino. Nais mo bang pagsamahin ito ngayon? Oo. Ding! Ang host ay sumanib sa Dazzling Speed Immortal Heart. Ding! Ang host ay nagtataglay ng Heavenly Flame of Dazzle. Ding! Random na pipili ang system ng isang bloodline na uusad sa pagitan ng Immortal Eye Unicorn Bloodline at ng Immortal Phoenix Bloodline. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Matapos makuha ang Heavenly Flame of Dazzle, maaari pa rin niyang isulong ang Fire Attribute Bloodline. Ito ay talagang mabuti. Sa oras na ito, ang pinakagusto niya ay isulong ang Immortal Eye Unicorn Bloodline. Ito ay dahil ang Immortal Eye Unicorn Bloodline lamang ay nangangailangan ng 4 na devouring points. Sa kabuuan, ito ay 7 devouring points. Sa kasamaang palad, hindi niya nakuha ang gusto niya. Ding! Umunlad na ang Immortal Phoenix Bloodline. Anong scam? Ang Immortal Phoenix Bloodline ay mayroon lamang 2 landas upang umaban, na nangangahulugang nangangailangan lamang ito ng 2 devouring points.
Bukod dito, kailangan ng immortal doppelganger na umabant sa ikatlong antas bago ito makagawa ng isa pang doppelganger. Ngayon, ito ay lamang ang pangalawang antas, kaya ito ay hindi sapat. Gayunpaman, hindi ito masama. Ngayong nadagdagan ng dual fusion ang kanyang lakas ng 80%, tumaas ito ng 10%. Bilang karagdagan, ang kanyang fire resistance, fire skill power, recovery speed, at poison resistance ay tumaas din. Kaagad, ikanaway ni Yezuan ang kanyang kamay, at isang maliit na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Ang maliit na apoy na ito ay binubuo ng 7 kulay. Ito ay ang 7 colors Heavenly Flame of Dazzle. Bagamat ganito ang hitsura, ang maliit na apoy na ito ay naglalaman ng malaking halaga ng kapangyarihan. Sa oras na ito, si Yezuan ay isa lamang Tier 2 Celestial Immortal. Tinansya niya na ang maliit na apoy na ito ay maaaring gawing abo ang Tier 3 Celestial Immortal. Kung ito ay isinama sa kanyang pag-atake, ito ay magiging mas malakas. I wonder what level of expert this little demon king. Hindi niya sasabihin sa akin kahit magtanong ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at inisip ang sarili. Pagkatapos pinuhin ang Heavenly Flame of Dazzle, ang susunod na hakbang ay tulungan ng Old Tree at Luo-Luo. Ang matandang puno ay mapalad. Isa itong magic treasure, kaya matutulungan ito ni Yezuan na pinuhin ang Purple Demon Heart. Ding! Matagumpay na napino ang Purple Demon Heart. Pagkatapos pinuhin ang Purple Demon Heart, hinayaan ni Yezuan ang Old Tree na pagsamahin ito. Ding! Ang Ember of Thunderfire ay matagumpay na pinagsama sa Purple Demon Heart. Na-master mo na ang Purple Demon Flame. Isang system notification ang tumunog, na sinundan ng 3 pa. Ding! Na-upgrade na ang 9 Dragons Thunder Chain. Ding! Na-upgrade na ang 9 Dragons Thunder Flash. Ding! Na-upgrade na ang 9 Dragons Sky Roaring Attack. Ang Old Tree ay sumanib sa Purple Demon Heart, kaya lahat ng 3 mga kasanayan ay na-upgrade. Hindi naman masama. Sumunod ay si Luo-Luo. Gayunpaman, si Luo-Luo ay hindi isang magic treasure. Kinailangan niyang pinuhin ang Purple Demon Heart mismo. Hoy, teka, sa oras na ito, biglang sumigaw ang Little Demon King sa planting space. Ano? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Ang batang babae ba ay ang maalamat na Celestial Lothing Fox? Tanong ng munting Demon King. Alam mo, nagulat si Yezuan. Kalokohan. Isa sa mga nangungunang lahi ng Yao Clan. Maihahambing sila sa 5-clawed Golden Dragon. Paanong hindi ko malalaman? Nang inag ang puso ng munting Demon King. Kung ganoon nga, hindi siya bagay sa Purple Demon Heart. Kung gayon, ano ang angkop para sa kanya? Tanong ni Yezuan. Nag-isip sandali ang Little Demon King at sinabing, ang Yao Clan ay kadalasang pinipino ang Demon Hearts, ngunit may ilang mas bihirang Demon Hearts. Kung ang babaeng ito ay may bloodline ng Celestial Lothing Fox, maaaring siya mismo ang makapagpino sa Celestial Demon Heart. Ang Celestial Demon Heart mismo. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa madaling salita, siya ay angkop lamang para sa mga ordinaryong Celestial Demon Hearts. Hindi ko alam kung paano pinuhin ang Celestial Demon Heart. Kung makatagpo ako ng isa sa hinaharap, tutulungan kitang magtanong, sabi ng Little Demon King. Gaano katagal iyon? Medyo walang magawa si Yezuan. Kung ang Celestial Lothing Fox ay may Celestial Demon Heart, ang kanyang bloodline ay maa-activate sa mas mataas na antas. Maaari din niyang maunawaan ang meditative state, na maaaring tumaas ang bilis ng pagsipsip ng Immortal Chi ng ilang beses, sabi ng Little Demon King. Isang mas mataas na antas ng bloodline. Meditative state. Matapos itong marinig ni Yezuan, naramdaman niya na ito ay napakakaiba. Kaya, iminumungkahi ko na maghintay muna siya. Kailangan mong malaman na kakaunti lang ang mga tao sa buong Dragon Field na kayang pinuhin ang Demon Hearts, sabi ng Little Demon King.